Kakaanak ko pa lang, at ang dugo sa tahi ko ay sariwa pa. Tila ba ramdam ko pa ang hapdi ng bawat hibla ng sinulid na tumatahi sa aking tiyan. Pero sa kabilang kwarto, ang asawa ko, ang lalaking pinag-alayan ko ng lahat, ay may kahalikan ng iba. Tinawag nila akong baliw. Inagaw nila ang aking sanggol na si Oral habang wala akong kalaban-laban. Akala nila ang isang inang sugatan ay madaling tapakan at itapon na parang basahan. Nagkakamali sila dahil ang luhang pumatak ngayon sa aking pisngi ay magiging laso na napapatay sa inyong lahat bukas. Humanda kayo dahil ang baliw na ito ang tatapos sa inyong laro. Huwag kang mag-alala, babe. Tulog na tulog siya. Masyadong matapang ang sedative na tinurok ni Sable kanina. Ni hindi niya mamamalayan na wala na ang bata sa tabi niya. Ang boses na yon. Kilalang kilala ko ang boses na yon. Iyon ang boses na bumubulong sa akin ng mahal kita gabi-gabi. Iyon ang boses ni Leon. Pinilit kong idilat ang aking mga mata. Pero ang talukap ko ay parang may nakapatong na mabibigat na bato. Ang buong katawan ko ay manhid. Tanging ang matinding kirot sa pusoon ko ang nagpapaalala na buhay pa ako. Nakakatapos ko lang hiwaan para ilabas ang aming anak. Nakahiga ako sa aming malawak na kama, sa kwartong amoy mamahaling kandila at pagtataksil. Ang mga daliri ko na nanginginig at namumutla ay mahigpit pa ring nakakuyom sa isang bagay na nasa ilalim ng unan ko. Ito ang linen na polo ni Leon. Buong gabi ko itong pinlansya kahapon, kahit na sumasakit na ang likod ko at manas na ang aking mga paa, para lang maging gwapo siya sa mga litrato kapag lumabas na si Baby Aurel. Gusto ko sanang sorpresahin siya. Gusto kong makita niya na kahit hirap na ako sa pagbubuntis, ako pa rin ang Thea na maasikaso, ang Thea na mahal siya. Pero ang sorpresa ay para sa akin pala. Sa halip na yakap o halik, ang narinig ko ay ang malamig na tawa ng isang babae. Make sure she signs the papers, Leon. Ayokong maging illegal ang pag-uwi natin kay Aurel. I want that baby to be mine legally. Napahinto ang pagtibok ng puso ko. Sable. Si Dr. Sable Ilagan, ang aking OBGYNE. Ang babaeng pinagkatiwalaan ko ng buhay ng anak ko. Bakit nandito siya sa kwarto namin? Bakit parang ang gaan ng pagtawag niya sa pangalan ng asawa ko? Sa wakas, nagawa kong imulat ang aking mga mata ng bahagya. Ang nakita ko ay parang isang bangungot na ayaw magising. Nakatayo si Sable sa paanan ng kama. Suot ang silk robe na kulay pula, ang mismong robe na regalo sa akin ni Leon noong anniversary namin na hindi ko pa nasusuot dahil nahiya ako. Yakap-yakap ni Leon ang bewang ni Sable. Ang kanyang muka ay nakasubsob sa leeg ng babae. Tila ba uhaw na uuhaw. Dahan-dahang lumapit sa akin ang anino ng pagtataksil. Humiwalay si Sable sa pagkakayakap kay Leon, pero hindi siya nagpakita ng kahit katiting na hiya. Sa halip, inayos pa niya ang kanyang buhok at tinitigan ako na parang isa lamang akong sirang kagamitan sa loob ng kanyang bagong kaharian. Lumapit siya sa aking dextrose stand. Sa kanyang kanang kamay ay may hawak siyang hiringgilya. Ang likido sa loob nito ay malinaw, pero para sa akin, mukha itong kamatayan. Gising na pala ang pasyente, malamig na sabi ni Sable. Ang boses niya ay parang yelo na gumuguhit sa aking gulugod. Masyado kang matigas, Thea. Dapat tulog ka pa. Masakit ang operasyon, hindi ba? Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kung nasaan ang anak ko. Gusto kong sabunutan siya at alisin ang suot niyang damit na akin. Pero walang boses na lumalabas sa aking lalamunan. Tuyong-tuyo ito, parang tinambakan ng buhangin. Ang tanging nagawa ko lang ay ang titigan sila, si Leon, na nakayuko at hindi makatingin sa akin ng diretsyo, at si Sable na nakangisi habang itinuturok ang gamot sa aking swero. Dahan-dahan, bumaba ang tingin ko sa aking mga kamay. Nanginginig pa rin ang mga ito habang mahigpit
na nakakapit sa puting polo ni Leon. Napakasakit ng irony ng tadhana. Ang mga kamay na ito, ang mga kamay kong magaspang at puno ng maliliit na paso mula sa pagluluto ng paborito niyang sinigang, ang mga kamay na namaga sa paglalaban ng kanyang mga damit dahil ayaw niyang ipagalaw sa katulong ang mga delicate fabrics niya. Heto ngayon, yakap-yakap ang ebidensya ng aking pagmamahal, habang ang asawa ko ay hawak ng babaeng may makikinis na palad na hindi pa ata nakahawak ng plansa sa buong buhay niya. Para saan pa? Tanong ng isip ko. Para saan pa ang pagtitipid ko para mabili ang mamahaling vitamins niya? Para saan pa ang pagtitiis ko sa sermon ng nanay niya? Bago pa man ako makahanap ng sagot, bumukas ng padabog ang pinto. Ang tunog ng takong na tumatama sa sahig ay parang martilyo ng hukom. Pumasok si Doña Maricel, ang ina ni Leon. Hindi man lang siya tumingin sa akin bilang isang tao. Tiningnan niya ako bilang isang problema na kailangang ligpitin. Tapos na ba? Tanong niya kay Sable, bago ibinaling ang tingin sa akin. Wala siyang dalang prutas o bulaklak. Ang dala niya ay isang makapal na folder. Inihagis niya ito sa paanan ko. Ang mga papel ay kumalat sa kama, sumasabay sa puti ng kumot. Pirmahan mo yan, Calathea. Utos niya. Ang tono niya ay hindi pakiusap, kundi isang hatol. Wala ka ng ibang choice. Your postpartum depression is getting worse. Delikado ka para sa bata. Napapikit ako. Depression? Delikado? Hindi. Pilit kong ibinuka ang aking bibig. Ang boses ko ay basag, parang bubog. Hindi ako baliw. Nasaan? Nasaan si Aurel? Tumawa ng mapakla si Doña Maricel. See, you are hallucinating. Ang tingin mo sa lahat ay kaaway. Si Dr. Pelagio na mismo ang nagsabi, kailangan mo ng confinement. Kung hindi mo pipirmahan ang custody waiver at annulment papers, na yan, mapipilitan kaming ipadala ka sa mental facility ngayon din. At hinding-hindi mo na makikita ang anak mo. Tumingin ako kay Leon, nagmamakaawa. Leon, asawa ko. Ipagtanggol mo naman ako. Sabihin mo sa kanila na maayos ako. Sabihin mo sa kanila na ako to, si Thea mo. Pero tumalikod lang si Leon. Naglakad siya papunta sa bintana at nagsindi ng sigarilyo. Tila ba ang usok ay sapat na para tabunan ang kanyang konsensya. Mas makakabuti ito para kay Aurel, Thea, sabi ni Leon nang hindi lumilingon. Sable can take care of him better. She's a doctor. Ikaw, tignan mo nga ang sarili mo, ni hindi mo kayang tumayo. Isang bagay sa loob ng dibdib ko ang nabasag. Mas masakit pa ito sa hiwa ng scalpel, mas masakit pa sa panganganak. Ito ang tunog ng pag-asa na namamatay. Pinilit kong gumalaw. Kailangan kong makuha ang anak ko. Hindi ako papayag. Kahit gumapang ako, inihakbang ko ang aking mga paa pababa ng kama. Pero sa sandaling lumapat ang mga talampakan ko sa malamig na sahig, bumigay ang aking tuhod. Ang bisa ng gamot na itinurok ni Sable ay parang kadena na humihila sa akin pababa. Bumagsak ako sa sahig. Ang linen shirt ni Leon na kanina ko payakap ay tumalsik mula sa aking kamay. Doon, habang nakadapa ako sa sahig, habang ang paningin ko ay unti-unting didilim, nakita ko ang huling eksena na dumurog sa akin. Lumapit si Sable. Ang kanyang paa, nasuot ang red stiletto na kay ganda at kay talim, ay dahan-dahang tumapak sa shirt na pinlansya ko. Diniinan niya ito, iniikot-ikot ang takong, hanggang sa maging gusot at marumi ang tela. Huwag kang mag-alala. Thea, bulong ni Sable. Yumuko siya para magpantay ang aming mga muka habang ako'y nanghihina. Aalagaan ko ang mag-ama mo. Pahinga ka na. Baliw. At sa huling sandali bago ako tuluyang lamunin ng dilim, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Mas maingay pa sa bagyo. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa pamilyang ito, bakit ako pa ang naiwan mag-isa sa ulan?
Nagising ako hindi dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa nakabibinging katahimikan. Mabigat ang aking ulo, tila ba may bakal na nakapulupot sa aking sentido. Pinilit kong bumangon, umaasang nasa ospital ako, umaasang panaginip lang ang lahat ng nangyari kagabi. Pero nang dumilat ako, sumalubong sa akin ang pamilyar na wallpaper na kulay cream at ginto. Nasa guest room ako ng mansyon ng mga Barameda. Ang kwartong ito ang dating pinagmamalaki ni Doña Maricel sa kanyang mga amiga dahil sa mga antik na muebles at mamahaling kurtina. Ngayon, iba na ang pakiramdam. Ang dating silid na pambisita ay naging isang kulungan. Sinubukan kong buksan ang pinto. Nakalok ito mula sa labas. Kinalampag ko ang seradura, pinihit ng pinihit hanggang sa mamula ang aking mga palad, pero hindi ito gumalaw. Tumakbo ako sa bintana, umaasang makakalanghap ng sariwang hangin, pero napansin ko agad ang kakaibang detalye. May makakapal na tabla na nakapako sa hamba ng bintana, hinaharangan ang view ng hardin. Kinulong nila ako. Sa sarili kong pamamahay, ginawa nila akong bilanggo. Leon, Manang, buksan niyo to. Kailangan ko ang anak ko. Sigaw ko hanggang sa mapaos ang boses ko. Pero ang tanging sumagot sa akin ay ang sarili kong alingaw-ngaw. Lumipas ang ilang oras bago bumukas ang pinto. Hindi si Aurel ang pumasok, kundi si Leon. Mukha siyang bagong ligo, presko sa kanyang polo shirt, at amoy na amoy ko ang pamilyar na aftershave na iniregalo ko sa kanya noon. Pero sa ilalim ng amoy na yon, nalalanghap ko ang matamis at nakasusulasok na pabango ni Sable. May dala siyang tray ng pagkain. Nilapag niya ito sa bedside table nang hindi tumitingin sa akin. Nasaan ang anak ko? Tanong ko. Pilit kong pinatatag ang boses ko kahit nanginginig ang buong katawan ko sa gutom at galit. Tumingin si Leon sa akin at ang ekspresyon ng mukha niya ay hindi galit, kundi awa. Isang nakakatakot na uri ng awa. Tia, babe. You need to rest. Malumanay niyang sabi. Parang kinakausap ang isang batang pasaway. Hindi mo ba naaalala ang ginawa mo kagabi? Kumunot ang noo ko. Anong sinasabi mo? Kayo ang may ginawa sa akin. Si Sable. Tinurukan niya ako. Umiling si Leon at bumuntong hininga. See? You're imagining things again. Walang tinurok si Sable. Binigyan ka lang niya ng vitamins. Pero nagwala ka, Thea. Muntik mo nang mahulog si Oral. Buti na lang nasalo siya ni Mommy. Natigilan ako. Muntik ko nang mahulog ang anak ko. Biglang pumasok sa isip ko ang mga imahe, malalabong alaala ng pagkahilo, ng pagkawala ng balanse. Posible ba? Dahil ba sa anesthesia? Dahil ba sa pagod? No. Bulong ko. Pero may gumapang na takot sa dibdib ko. Sinungaling ka. Nakita ko kayo ni Sable. Nakita ko kayong naghahalikan. Lumapit si Leon at hinawakan ang balikat ko. Napakainit ng mga palad niya, pero nanlamig ako sa haplos na yon. Nananaginip ka lang dahil sa postpartum psychosis mo, Thea. Sable is helping us. She's saving our family. Please, kumain ka na. Kapag magaling ka na. Siguro pwede mo nang makita si Oral. Lumabas siya ng kwarto at muling nilak ang pinto. Naiwan akong tulala, nakatingin sa pagkaing dala niya. Malamig na oatmeal at isang basong tubig. Nagsimula akong magduda sa sarili kong katinuan. Baliw nga ba ako? Baka nga totoo ang sinasabi nila. Baka nga delikado ako para sa anak ko. Napahawak ako sa aking ulo, gusto kong sabunutan ang sarili ko para magising sa katotohanan. Sa gitna ng aking pagkalito, may napansin akong maliit na siwang sa mga tablang nakapako sa bintana. Lumapit ako at sumilip. Ang nakita ko sa labas ay dumurog sa natitira kong puso. Sa tapat ng gate ng mansyon, nakaparada ang isang lumang owner-type jeep, puno ng alikabok at kalawang. Kilalang kilala ko ang jeep na yan. Iyan ang jeep ni tatay mula sa probinsya. Nakita ko si nanay, may bitbit na basket ng mga mangga at suman, nakikipag-usap sa security guard
Nakita ko kung paano itulak ng gwardya si tatay nang subukan nitong lumapit sa intercom. Nakita ko kung paano ilaglag ng gwardya ang basket na dala ni nanay, dahilan para gumulong ang mga suman sa maruming kalsada. "Nay! Tay!" Sigaw ko. Kinakatok ang salamin kahit alam kong hindi nila ako maririnig. "Nandito ako. Tulungan niyo ako." Pero hindi nila ako narinig. Nakita ko na lang na yumuko si tatay, pinulot ang mga nahulog na suman at inalalayan si nanay pabalik sa jeep. Pinaandar nila ang makina at sa usok ng tambutso, naglaho sila palayo. Tinaboy sila ng mga barameda na parang mga pulubi. Ang mga magulang ko na nagbenta ng lupa para lang makapag-aral ako, na tuwang-tuwa nang malaman nilang magkakapo na sila. Tinatrato sila na parang basura. Doon, sa harap ng bintanang iyon, tumigil ang pagtulo ng luha ko. Ang self-doubt na itinanim ni Leon ay napalitan ng isang bagay na mas matibay. Galit. Poot. Hindi ako baliw. Alam ko ang nakita ko. At hindi ko hahayaang apihin nila ang pamilya ko. Kinagabihan, bumukas ulit ang pinto. Pumasok ang isang private nurse na hindi ko kilala. Masungit ang mukha nito at hindi man lang ako binati. "Gamot mo," sabi niya, sabay abot ng isang maliit na plastic cup na may lamang pulang tableta at isang basong tubig. "Para saan to?" tanong ko. "Vitamins at pampakalma," utos ni Dr. Ilagan. "Inumin mo na kung ayaw mong ipatawag ko ang mga orderly para hawakan ka." Kinuha ko ang tableta. Tinitigan ko ito. Ito ang gamot na magpapagaling daw sa akin. O ito ang gamot na sisira sa akin ng tuluyan. Tumingin ako sa nurse. "Pwede ba akong humingi ng bagong tubig? May alikabok yung baso." Umirap ang nurse, pero tumalikod siya para kumuha ng pitzel sa side table. Sa mabilis na galaw ng kamay, inilagay ko ang tableta sa aking bibig, pero hindi ko nilunok. Inipit ko ito sa ilalim ng aking dila. Pagkaharap ng nurse, kinuha ko ang tubig at kunwaring uminom. Sabay lagok ng malakas para marinig niya. "Good," sabi niya. "Matulog ka na." Nang makaalis ang nurse at marinig ko ang click ng seradura, dali-dali akong tumakbo sa banyo. Iniluwa ko ang tableta sa isang piraso ng tissue paper. Ang pulang tableta ay nagsisimula ng matunaw dahil sa laway ko. Pero ang ikinatakot ko ay ang nangyari sa tissue. Kung saan lumapat ang tableta, unti-unting nangitim ang papel. Tila ba naagnas ito ng asido? May umusok na bahagya at amoy chemical na matapang. Napahawak ako sa bibig ko. Hapdi. Mahapdi ang ilalim ng dila ko kung saan ito nakababad ng ilang segundo. Kung vitamins ito, bakit parang sinusunog nito ang laman ko? Hindi ito gamot. Lason nito. Unti-unti nila akong pinapatay. O kaya naman ay sinisira ang utak ko para maging totoo ang paratang nilang baliw ako. Tinignan ko ang aking refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay maputla, payat at mukhang multo. Pero ang mga mata niya ay gising na gising. Gusto niyo ng baliw? Bulong ko sa sarili ko habang hinihimas ang mahapdi kong dila. Pwes, ibibigay ko sa inyo ang pinakamahusay na baliw na makikilala nyo. Kung gusto nilang makakita ng baliw, ibibigay ko sa kanila ang palabas na hinihintay nila. Napagtanto ko na ang paglaban gamit ang lakas ay walang patutunguhan. Kapag nagwala ako, ituturok nila sa akin ang pampatulog. Kapag nagmakaawa ako, tatawanan lang nila ako. Ang tanging paraan para mabuhay ako sa loob ng bahay na ito nang hindi nakakadenahan ay ang maging walang kwenta sa paningin nila. Kailangan kong maging isang bagay na hindi nila katatakutan, isang bagay na pandidirian lang nila at kakalimutan. Kaya nang bumukas ang pinto kinahapunan, handa na ang aking entablado. Pumasok si Sable, kasunod si Leon. Hindi ako tumingin sa kanila. Nakaupo ako sa sahig, sa isang sulok ng kwarto. Ginulo ko ang aking buhok hanggang sa magmukha itong pugad ng ibon.
Pinunit ko ng bahagya ang laylayan ng aking nightgown. Hindi ako nagsalita. Sa halip sinimulan kong bilangin ang mga hibla ng sinulid sa carpet. 1, 2, pula, asul, bulong ko. Paulit-ulit. Sa tonong parang bata na nawawala sa sarili. Naramdaman ko ang paglapit ni Sable. Amoy na amoy ko ang mamahalin niyang pabango na humahalo sa amoy ng antiseptic. "Tignan mo siya, Leon," sabi ni Sable. Puno ng pangungutya ang boses. Ang bilis ng epekto ng gamot. "She looks completely broken." "Sigurado ka bang okay lang siya?" tanong ni Leon. May bahid ng pag-aalangan sa boses niya. Hindi dahil nag-aalala siya sa akin, kundi dahil natatakot siya sa gulo. "Baka naman sobra ang dosage." "Don't worry, love," sagot ni Sable. Narinig ko ang tunog ng paghalik niya sa pisngi ni Leon. Ito ang kailangan niya. Look at her. Wala na siyang kakayahang manakit. Hindi na niya kailangang ikulong ng mahigpit. Ipinagpatuloy ko ang aking pagbibilang, hindi pumipikit. Nakatitig lang sa sahig. 3, 4, nawawala ang 5. "Manang," tawag ni Sable sa katulong. "Huwag niyo nang ilak ang pinto. Hayaan niyo siyang maglakad-lakad sa hallway kung gusto niya. Hindi naman na yan makakatakas sa lagay na yan. Basta siguraduhin niyo lang na hindi siya makalalapit sa nursery." Nang marinig ko ang pagsara ng pinto at ang hindi pagpihit ng seradura, gusto kong ngumiti. Pero pinigilan ko. Nanatili akong tulala. Gumana ang aking maskara. Malaya na akong makagalaw sa loob ng aking hawla. Naghintay ako hanggang sa lumalim ang gabi. Nang tumahimik na ang buong mansyon at ang tanging naririnig ko na lang ay ang huni ng mga insekto sa hardin at ang pag-andar ng aircon, dahan-dahan akong tumayo. Masakit pa rin ang tahi ko sa tiyan, pero binaliwala ko ito. Naglakad ako ng walang sapin sa paa para hindi lumikha ng ingay. Para akong multo na gumagala sa sarili kong tahanan. Isang tahanan na puno ng mga mamahaling palamuti, pero walang laman na pagmamahal. Dumaan ako sa kusina para uminom ng tubig. Doon, narinig ko ang mahinang pag-uusap mula sa lanay o garden area. Nagtago ako sa likod ng malaking refrigerator. Tumawag si Severino. Boses yon ni Leon. Seryoso at parang kinakabahan. Kailangan daw nating ilabas ang pera sa foundation bago mag-audit ang BIR next month. Masyadong mainit ang mata ng media ngayon sa mga NGO. "Chill ka lang, Leon," sagot ni Sable. Narinig ko ang tunog ng yelo na tumatama sa baso ng alak. "That's why we have Thea, right? Kapag na-declare na siyang mentally incompetent, ikaw na ang sole signatory sa lahat ng accounts niya. Magagamit natin ang pangalan niya para pagtakpan ang transfer ng pondo. Kung magkabistuhan man, ang baliw na asawa mo ang sisisihin, hindi tayo." Napahawak ako sa bibig ko para pigilan ang pagsinghap. Hindi lang ito tungkol sa pangangaliwa. Ginagawa nila akong scapegoat sa isang krimen. Pagnanakaw sa pondo ng ospital, at ako ang gagawin nilang fall guy. Nanginginig ang tuhod ko sa galit, pero pinilit kong humakbang pabalik sa hallway. Kailangan kong makahanap ng ebidensya, pero bago yon, may isang lugar na humahatak sa akin na parang magneto, ang nursery room. Dahan-dahan akong lumapit sa kwarto ng anak ko. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Mula sa siwang nakikita ko ang loob. Nandoon si Aurel. Nasa loob siya ng kanyang crib, umiiyak. Ang iyak niya ay mahina, parang paus na. Tila kanina pa siya tumatawag ng pansin, pero walang dumarating. Nandoon si Sable. Nakaupo siya sa rocking chair sa tabi ng crib, pero hindi niya hinihele ang anak ko. Nakatalikod siya, abala sa pag-i-scroll sa kanyang cellphone at may suot na earphones. Hindi niya naririnig o ayaw niyang pakinggan ang iyak ng aking sanggol. Parang dinudurog ang puso ko ng pino. Biglang sumakit ang dibdib ko. Ang pisikal na sakit ng isang inang nagpapasuso na naririnig ang iyak ng kanyang anak. Kusa akong tinutuluan ng gatas na bumabasa sa aking damit, habang ang anak ko ay gutom
at nag-iisa sa piling ng isang halimaw. Humakbang ako ng isa. Gusto kong pumasok. Gusto kong itulak si Sable at kalungin ang anak ko. Gusto kong ipadama kay Aurel na nandito si Mommy. Pero hindi pwede. Kung papasok ako ngayon, mahuhuli nila ako. Ituturok nila sa akin ang totoong lason. At tuluyan na akong mawawala kay Aurel habang buhay. Kagat-kagat ko ang aking labi hanggang sa malasahan ko ang dugo. Ang mga kuko ko ay bumaon sa palad ko. Patawad anak, bulong ng isip ko habang tumutulo ang luha ko sa sahig. Tiis lang muna, babalikan kita. Pangako, babalikan kita. Sa halip na pumasok sa nursery, pinilit ko ang aking mga paa na tumalikod. Ang bawat hakbang palayo sa aking umiiyak na anak ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Tumuloy ako sa home office ni Leon. Ito ang kailangan ko. Ang laptop niya, ang ebidensya. Madilim sa loob ng opisina. Tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang nagsisilbing ilaw ko. Nakita ko ang laptop niya sa ibabaw ng mesa. Lumapit ako nang mabilis. Binuksan ko ito. Humingi ito ng password. Napapikit ako. At inalala ang nakaraan. Noong kami ay masaya pa. Noong college pa kami at ako ang gumagawa ng mga thesis niya. Ano ang paborito niyang numero? Sinubukan ko ang birthday niya. Error. Sinubukan ko ang anniversary namin. Error. Kinabahan ako. Isang try na lang bago mag-lock ang sistema. Bigla kong naalala ang narinig ko sa kusina kanina. Ang ego ni Leon. Ang pagmamahal niya sa sarili. Tinipa ko ang salitang Leon King. Bumukas ang screen. Napabuntong hininga ako sa tuwa. Agad kong hinanap ang mga folder. Nakita ko ang isang file na may pangalang Project Severino. Akmang bubuksan ko na sana ito nang biglang narinig ko ang pagpihit ng siradura ng pinto ng opisina. May papasok. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang laptop ay nakabukas. Ang ilaw nito ay tumatama sa mukha ko. Wala nang oras para magtago. Ang pinto ay unti-unti nang bumubukas at ang anino ni Leon ay humahaba sa sahig papunta sa kinalalagyan ko. Para akong daga na sumiksik sa pinakadulong sulok sa ilalim ng mabigat na mahogany desk ni Leon. Ang puso ko ay kumakabog ng pagkalakas-lakas. Tila ba dinig na dinig ito sa buong kwarto? Yakap-yakap ko ang aking mga tuhod, pilit na pinipigilan ang aking paghinga. Ang laptop ay nasa ibabaw ng mesa, nakabukas pa rin, pero ibinaba ko ng bahagya ang lid para hindi sumabog ang liwanag nito sa dilim. Sana hindi niya mapansin ang mahinang ilaw na tumatagos mula sa keyboard. Narinig ko ang yabag ng sapatos ni Leon sa sahig na kahoy. Mabibigat ang bawat hakbang, palapit ng palapit sa kinaroroonan ko. Huminto siya mismo sa tapat ng mesa. Nakikita ko ang dulo ng kanyang sapatos mula sa aking pinagtataguan. Makintab na balat, walang bahid ng dumi. Ilang pulgada na lang ang layo ng paa niya sa mukha ko. Kung yuyuko siya, kung may mahuhulog siyang gamit at pupulutin niya. Tapos na ako. Lord, parang awa niyo na. Wag ngayon. Kailangan pa ako ng anak ko. Narinig ko ang pagbukas ng drawer sa itaas ko. May kinaka pa siya. Ang tunog ng mga papel na nagliliparan at mga barya na nagkikiskisan. Where is it? Bulong niya sa sarili. Halatang iritable, 1 segundo, 2 segundo. Parang habang buhay ang bawat sandali. Amoy na amoy ko ang usok ng sigarilyo na nakakapit sa pantalon niya. Sa wakas, narinig ko ang tunog ng lighter. Click. Afsh! At ang amoy ng tabako ay pumuno sa kwarto. Kinuha lang niya ang kanyang lighter. Isinara niya ang drawer ng malakas. Tumalikod siya at naglakad palabas. Nang marinig ko ang paglapat ng pinto, saka lang ako nakahinga ng maluwag. Halos himatayin ako sa sobrang kaba. Nanginginig ang buong katawan ko habang gumagapang palabas mula sa ilalim ng mesa. Hindi ko na tinuloy ang pagbubukas ng file. Masyadong delikado ngayong gabi.
Pero alam ko na ang password. Alam ko na kung nasaan ang alas. At sa susunod na babalik ako, sisiguraduhin kong mailalabas ko ang bahong tinatago nila. Kinabukasan, nagbago ang ihip ng hangin. Pinalitan nila ang private nurse na nagbabantay sa akin. Ang bagong nurse ay isang babaeng nasa mid-30s. May matapang na mga mata pero maingat ang kilos. Ang pangalan sa ID niya ay Aizara Montalban. Nakaupo ako sa rocking chair, nakatulala sa bintana. Pinagpapatuloy ang aking pagpapanggap. Lumapit si Nurse Aiza para kunin ang blood pressure ko. Inaasahan kong magiging marahas siya gaya noong una. Hihilahin ang braso ko nang wala ang pasabi. Pero nagulat ako. Dahan-dahan niyang inangat ang braso ko. Nang makita niya ang mga pasa sa siko ko, mga marka ng sapilitang pagtusok ng IV drip noong mga nakaraang araw, napatigil siya. Naramdaman ko ang paghaplos ng daliri niya sa pasa ko. Isang haplos na hindi medikal, haplos ito ng isang tao na nakakaunawa sa sakit. Tumingin ako sa kanya. Nagtama ang aming mga mata. Sa loob ng isang saglit, nakita ko sa mga mata niya ang isang pamilyar na lungkot. Lungkot ng isang ina. Lungkot ng isang babaeng nasaktan. Kailangan kong sumugal. Wala na akong ibang kakampi sa bahay na ito. Nang tumalikod siya para isulat ang BP ko sa chart, sinadya kong ihulog ang baso ng tubig sa sahig. Nabasag ito. "Ay sus Mario Sep!" Gulat na sabi ni Iza. Agad siyang lumuhod para pulutin ang mga bubog. Lumuhod din ako. Kunwaring tinutulungan siya. Pero ang totoo ay may ibubulong ako. Sa gitna ng ingay ng pagpupulot namin ng bubog, inilapit ko ang bibig ko sa tenga niya. Binigkas ko ang mga salita sa aming sariling dialekto. Ang Hiligaynon, ang wika na hindi naiintindihan ni na Leon at Sable. Buligi ako. Hindi ako buwang. Natigilan si Iza. Nanigas ang kamay niya na may hawak na bubog. Tumingin siya sa akin, gulat na gulat. Alam kong narinig niya ako. Alam kong naintindihan niya ako dahil nakita ko sa file niya kanina na taga Iloilo din siya. Pero hindi siya sumagot. Tumayo siya agad. Tinapon ang mga bubog sa basurahan at lumabas ng kwarto nang hindi lumilingon. Kinabahan ako. Nagkamali ba ako? Isusumbong ba niya ako kay Sable? Buong maghapon akong hindi mapakali. Naghihintay ng mga guards na dadampot sa akin. Pero walang dumating. Kinagabihan, bumalik si Iza para ibigay ang aking hapunan at gatas. Tahimik ang buong bahay. Nasa party sina Leon at Sable. Nilapag ni Iza ang tray sa mesa. Tumingin siya sa pinto para siguraduhing walang nakikinig. Pagkatapos, may inilabas siyang maliit na papel mula sa bulsa ng kanyang scrub suit at mabilis na isiniksik sa ilalim ng plato ko. Pagkaalis niya, agad kong kinuha ang papel. Ang nakasulat dito ay nagpayanig sa akin. Alam ko ang ginagawa ni Sable. Ginawa na niya ito sa iba. Huwag mong inumin ang gatas ngayong gabi. May hinalo silang bago. Napaluha ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas. Hindi na ako nag-iisa. Si Iza. Isang estranghera na naging kakampi ko dahil lang sa pareho kaming biktima ng kalupitan ng mundong ito. Pinatapon ko ang gatas sa inidoro at binuhusan ito. Akala ko ay ligtas na ako ngayong gabi. Pero sadyang hindi natutulog ang demonyo. Bandang 11:00 ng gabi, bumukas ang pinto. Hindi si Iza, si Sable. Nakasuot siya ng cocktail dress, galing sa party, pero ang mukha niya ay hindi masaya. Galit siya. Hawak niya sa isang kamay ang isang piraso ng tissue. Ang tissue na pinagluwaan ko ng gamot kahapon na itinapon ko sa basurahan ng banyo. Nakalimutan kong i-flush ang ebidensya. Ang tissue ay may sunog na marka mula sa asido ng tableta. "Akala mo ba matatalino mo ako, Thea?" Bulong ni Sable. Ang boses niya ay parang ahas na gumagapang. "Nakita ko ito sa basurahan. Hindi mo iniinom ang gamot mo." Lumapit siya sa akin. Sa kabilang kamay niya, may hawak siyang hiringgilya na puno ng likido. Ang karayom ay kumikislap sa ilaw ng lampara.
Kung ayaw mong inumin ng kusa, sabi niya, habang tinatanggal ang takip ng karayom, pwes, ako mismo ang magpapasok nito sa dugo mo. Umatras ako hanggang sa mapadikit ang likod ko sa pader. Wala akong matatakbuhan. Si Iza ay wala na. Si Leon ay wala. Ako lang, at ang babaeng gustong umagaw sa lahat ng mayroon ako. Huwag, pakiusap ko, pero alam kong walang saysay. Ngumisi si Sable. Matulog ka na, Cinderella. Pagkagising mo, wala ka nang maaalala. At sa isang iglap, sumugod siya. Naramdaman ko ang dulo ng karayom na dumikit sa balat ng aking braso. Malamig ang bakal, singlamig ng puso ng babaeng may hawak nito. Sa sandaling iyon, alam kong hindi ko siya kaya sa lakas. Nanghihina pa ako, at siya ay puno ng adrenaline at galit. Kung manlalaban ako ng pisikalan, matutuloy lang ang pagturok niya. At kapag pumasok ang lason na yan sa katawan ko, tapos na ang laban. Kailangan kong gamitin ang tanging armas na ibinigay nila sa akin, ang pagiging baliw. Bago pa man mabaon ng malalim ang karayom, pinatigas ko ang buong katawan ko. Idinilat ko ng malaki ang aking mga mata hanggang sa bumaliktad ang mga ito at sinimulan kong mangisay. Ibinuka ko ang aking bibig at nagpakawala ng isang impit na ungol na parang hayop na kinakatay habang pinagpag ko ang aking mga kamay at paa nang walang kontrol. Ano ba? Tumigil ka! Sigaw ni Sable. Nataranta siya. Dahil sa likod ko, hindi niya matansya kung saan ituturok ang gamot. Sinadya kong ihampas ang braso ko sa kamay niya dahilan para tumalsik ang hiringgilya sa sahig. Gumulong ito sa ilalim ng kama. Ipinagpatuloy ko ang pangingisay sa sahig. Bumula ang bibig ko. Laway na sadyang pinalabas ko para maging makatotohanan. Leon! Manang! Tulong! Sigaw ni Sable, halatang natatakot na baka mamatay ako sa harap niya at maging kaso pa ng medical malpractice. Bumukasan ang pinto at pumasok si Nurse Aiza. Mabilis ang kilos niya, tila ba nag-aabang lang siya sa labas. Anong nangyayari dito? Tanong ni Iza, pero agad siyang lumuhod sa tabi ko. Hinawakan niya ang pulso ko at nagkunwaring tinitignan ang pupils ng mata ko. Inatake siya ng seizure habang binibigyan ko ng sedative. Depensa ni Sable, nanginginig ang boses. Tumingin si Yiza kay Sable ng seryoso. Doc, masyadong mababa ang blood pressure niya at erratic ang heart rate. Kung ituturok niyo ang sedative na, yan ngayon, posibleng mag-cardiac arrest siya. Gusto niyo bang magkaroon ng bangkay sa guest room ngayong gabi? Natigilan si Sable. Ang takot sa iskandalo ay mas matimbang kaysa sa kagustuhan niyang patahimikin ako. Namutla siya. Make sure she stays quiet, utos ni Sable. Sabay talikod at mabilis na lumabas ng kwarto. Ayaw niyang madawit kung sakaling mamatay nga ako. Nang kami na lang ni Iza ang naiwan, dahan-dahan akong tumigil sa pangingisay. Ang paghinga ko ay malalim at mabilis dahil sa pagod ng pag-arte. Tinulungan ako ni Iza na umupo. Walang salitang lumabas sa bibig niya, pero pinisil niya ng mahigpit ang kamay ko. Kinuha niya ang hiringgilya sa ilalim ng kama at itinago ito sa kanyang bulsa. Ligtas ka ngayong gabi. Bulong niya habang inaayos ang kumot ko, pero hindi ko alam hanggang kailan. Kinabukasan, mas hinigpitan ko ang aking maskara. Nagising ako na may bagong misyon. Ang laptop password ay nakuha ko na, pero kailangan ko ng access sa pera para makatakas. Nakita ko minsan si Leon na nagbubukas ng isang wall safe sa likod ng painting sa kwarto niya. Nagpanggap akong naglalakad-lakad sa hallway, kumakanta ng nursery rhymes na wala sa tono. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Huminto ako sa tapat ng kwarto ni Leon. Bukas ang pinto ng bahagya. Nasa loob siya nakatalikod at hinaharap ang safe. Nagkunwari akong bata na naglalaro sa pader.
Gamit ang aking daliri, gumuhit-guhit ako ng mga invisible lines sa wallpaper, pero ang mga mata ko ay nakapako sa mga daliri ni Leon. Pinindot niya ang keypad. Ang bawat diin ay may kaakibat na tunog. Beep! Nasa itaas na kaliwa. Isa. Beep! Nasa gitna. 5. Beep! Nasa ibaba kanan. 9. Beep! Nasa itaas kanan. 7. O sa 5 tulo. Paulit-ulit ko itong binibigkas sa isip ko habang patuloy na kumakanta. Up above the world so high. Lumingon si Leon at nakita ako. Kumunot ang noo niya sa inis. Manang, bakit niyo pinapabayaang pag-alagala ang babaeng to dito? Dalhin niyo nga siya sa sala. Hinayaan ko ang mga katulong na hilahin ako pababa. Nakuha ko na ang gusto ko. Sa sala, may dumating na bisita. Hindi bisita na kasing yaman nila, kundi isang trabahador. Si Mang Doro, ang matagal ng driver ng pamilya. May dala siyang malaking basket ng mga prutas, lansones at mangga. Para kay Sir Leon, sabi ni Mang Doro sa katulong. Galing sa farm sa Batangas. Napatingin siya sa akin na nakaupo sa sofa, tulala at magulo ang buhok. Lumapit siya. Akmang pipigilan siya ng guard pero sinenyasan siya ni Mang Doro na sandali lang. Lumuhod si Mang Doro sa harap ko. Ang inaasahan ko ay babati lang siya. Pero ginawa niya ang isang bagay na nagpaikot ng sikmura ko sa hiya at tuwa. Kinuha niya ang kamay ko at nagmano siya. Isang matandang lalaki, nagmamano sa akin na mas bata sa kanya at itinuturing na baliw ng lahat. Kumusta po kayo, Ma'am Thea? Tanong niya ng mahina. Ang mga mata niya ay puno ng respeto at lungkot. Gusto kong bawiin ang kamay ko. Gusto kong sabihin na huwag siyang lumuhod sa akin, pero naramdaman ko na may isiniksik siya sa palad ko. Isang maliit at matigas na bagay. Ang nanay niyo po, siya ang nagbayad ng operasyon ng asawa ko noon sa Iloilo kahit wala kaming pambayad. Bulong niya, halos hindi marinig. Hindi po nakakalimot ang pamilya ko. Utang na loob po namin ang buhay ng asawa ko sa pamilya niyo. Pagkatapos noon, tumayo siya, pinagpag ang kanyang pantalon at tumalikod na parang walang nangyari. Pasimple kong ibinulsa ang bagay na inabot niya. Nang makabalik ako sa aking kwarto at masigurong walang CCTV o tao, inilabas ko ito mula sa bulsa ng aking duster. Isang lumang Nokia phone, maliit, luma pero puno ng baterya. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuhay ito. Ang liwanag ng maliliit na screen ay parang parola. Sa gitna ng madilim na karagatan, biglang umugong ang telepono sa palad ko. Ang vibration ay gumapang hanggang sa aking braso. May isang text message galing sa unknown number. Binuksan ko ito. Ang mensahe ay maikli pero sapat na para tibagin ang pader ng aking pag-iisa. Alam kong hindi ka baliw, Thea. Alam kong nagpapanggap ka lang. Kung gusto mong mabawi ang anak mo at manatiling buhay, huwag kang matutulog ngayong gabi. Magkita tayo sa labas. Napahawak ako sa dibdib ko. Sino ito? Paano niya nalaman? Kakampi ba siya? O isa na namang patibong ni Sable? Tinitigan ko ang screen. Ang oras ay 9:00 ng gabi. Ang takot at pag-asa ay naghahalo sa aking lalamunan, lasang apdo at asukal. Ang laro ng pusa at daga ay nag-level up na. At sa pagkakataong ito, ang daga ay may pangil na. Nagkulong ako sa banyo, ang tanging lugar kung saan hindi ako sinusundan ng mga mata ng CCTV o ng mga katulong. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang lumang cellphone na bigay ni Mang Doro. Ang liwanag mula sa maliit na screen ay masakit sa mata sa dilim, pero ito lang ang tanglaw ko. Nag-reply ako sa unknown number. Sino ka? Ilang segundo lang, umugong ang telepono. Isang mensahe ang dumating na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Si Lien ito, Attorney Maylin Siguion.
Nasa akin na ang contact ni Mang Doro. Huwag kang tumawag. Text lang. Kailangan natin ng matibay na ebidensya bago kanila tuluyang iligpit. Ang bank records, ang medical files, kahit ano. Lien, ang kababata ko sa Iloilo na naging top-notcher sa bar exams. Siya ang babaeng pinagtawanan noon ni Doña Maricel dahil probinsya ng abogado lang daw. Ngayon, siya ang aking salbabida. Kikilos ako ngayong gabi. Reply ko, bago ko mabilis na tinanggal ang baterya ng cellphone at itinago ito sa loob ng flush tank ng inidoro na nakabalot sa ziploc bag na nakuha ko sa basurahan. Huminga ako ng malalim. Ang hangin sa banyo ay malamig, pero ang pawis na tumutulo sa likod ko ay mainit. Lumabas ako ng kwarto, 2:00 ng madaling araw. Tahimik ang pasilyo, pero hindi ito payapa. Mula sa master bedroom sa dulo ng hallway, naririnig ko ang mga ungol at tawanan. Sina Leon at Sable. Nandidiri ako. Ang mga tunog na yon ay parang asido sa tenga ko. Sa kama kung saan kami dating nangangarap ni Leon tungkol sa aming pamilya, doon nila ginagawa ang kanilang kahalayan. Pero sa kabilang banda, ang ingay nila ay musika sa aking pandinig. Dahil ibig sabihin, distracted sila. Abala sila sa sarili nilang mundo. Ito ang pagkakataon ko. Dahan-dahan akong pumasok sa home office. Ang pinto ay hindi nakalock dahil kampante si Leon na ang asawa niya ay isang baliw na walang alam sa teknolohiya. Binuksan ko ang laptop. Ang asul na liwanag nito ay sumabog sa dilim. Password, Leon King. Pumasok. Agad kong hinanap ang network drive ng kumpanya. Nanginginig ang mga daliri ko habang nagkiklik. Documents, finance, charity fund. Bumulaga sa akin ang mga spreadsheets. Libu-libong piso na donasyon para sa mga kagamitan ng ospital. Pero ang recipient account ay hindi sa supplier, kundi sa isang offshore account sa ilalim ng pangalang Sable A. Lagan. Gusto kong sumigaw sa galit. Ninanakawan nila ang mga pasyente. Ginagamit nila ang ospital para magpayaman. Binunot ko ang isang flash drive na nakasaksak sa gilid ng laptop. Naiwan siguro ni Leon sa pagmamadali. Sinimulan kong kopyahin ang mga files. Ang progress bar ay gumagalaw ng napakabagal. 10%. Tumingin ako sa pinto. Naririnig ko pa rin ang boses ni Sable mula sa kabilang kwarto, tumitili sa tuwa. 35%. Biglang may ibang tunog na sumapaw sa katahimikan. Isang iyak. Nagmumula ito sa nursery room. Si Aurel, ang anak ko. Umiiyak siya ng malakas, tila ba na naginip ng masama o gutom na gutom. Parang pinipiga ang puso ko. Ang bawat uwa niya ay parang hinihiwa ang laman ko. Ang instinto ng isang ina ay sumisigaw. Takbo, Thea! Puntahan mo ang anak mo. Patahanin mo siya. Akmang tatayo na ako. Handa na akong iwan ang lahat para sa kanya. Pero napatingin ako sa screen. 60%. Kung aalis ako ngayon, hindi ko makukuha ang ebidensya. Kung wala ang ebidensya, hindi ko siya mababawi ng legal. Kung pupuntahan ko siya ngayon, mapapatahan ko siya ng ilang minuto, pero mawawala siya sa akin habang buhay. Kinagat ko ang aking kamay. Kinagat ko ito ng madiin para pigilan ang aking paghagulgol. Ang lasa ng dugo ay humalo sa aking luha. Patawad, anak. Patawad. Kailangan ko itong gawin para sa kinabukasan mo. Tinitiis ko ang bawat iyak mo para masigurong wala nang makakapanakit sa iyo balang araw. Binalik ko ang tingin ko sa screen. Ang progress bar ay nasa 85%. Binuksan ko ang isa pang subfolder habang hinihintay matapos ang download. Ang pangalan ng file ay Exit Strategy. Nang mag-load ang dokumento, halos mabitawan ko ang mouse. Isang scanned letter ito na may pirma ni Dr. Pelagio. Ito ay isang referral letter para sa isang psychiatric facility sa isang liblib na isla sa Batanes. Ang petsa ng admission? Linggo. 2 araw mula ngayon. At ang nakalagay sa treatment plan?
permanent isolation and high-dosage sedation therapy. Hindi nila ako balak pagalingin. Balak nila akong gawing gulay. Balak nila akong itapon sa dulo ng Pilipinas kung saan walang makakarinig sa akin habang sila ay nagpapakasasa sa pera at naglalaro ng pamilya kasama ang anak ko. Siya ay nag-iisa. Nanginig ang buong kalamnan ko sa galit. Linggo. Sa araw ng binyag ni Aurel, iyon din ang araw ng aking kamatayan. 98%. Biglang tumahimik si Aurel. Wala nang iyak. Ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa ingay. Bakit siya tumigil? May pumasok ba sa kwarto niya? 100%. Download complete. Agad kong hinugot ang flash drive. Naramdaman ko ang init ng metal sa aking daliri. Isasara ko na sana ang laptop nang marinig ko ang kaluskos sa labas ng pinto. Ang doorknob. Unti-unti itong umiikot. Wala nang oras para magtago sa ilalim ng mesa. Masyadong malayo ang distansya. Ang tanging matataguan ko ay ang makapal na kurtina sa likod ng pinto. Sa isang iglap, dahan-dahan, pero mabilis akong sumiksik sa likod ng heavy velvet drapes. Bumukas ang pinto. Pumasok ang liwanag mula sa hallway. Si Leon, naka-boxer shorts lang siya, gulo-gulo ang buhok at may hawak na baso ng whiskey. Pumasok siya, hindi para magtrabaho, kundi para kumuha ng sigarilyo sa drawer. Pinigil ko ang aking paghinga. Ang dibdib ko ay sumisikip sa sobrang kaba. Kung hahawiin niya ang kurtina, tapos na ako. Hawak ko ang ebidensya sa aking kamay. Wala akong lusot. Lumakad si Leon papunta sa mesa. Binuksan niya ang drawer, kumuha ng kaha. Pero huminto siya. Nakasilip ako sa maliit na siwang ng kurtina. Nakita kong nakatingin siya sa laptop. Nakalimutan kong patayin ang screen ng tuluyan. Nakabukas pa rin ito at ang wallpaper ay umiilaw sa madilim na kwarto. Bakit bukas to? Bulong niya sa sarili. Hinawakan niya ang mouse. Gumalaw ang cursor. Nanlamig ako. Kung titingnan niya ang recent history, makikita niya na may nagbukas. Ng mga financial files at medical records, 3 minuto lang ang nakakaraan. Leon? Tawag ni Sable mula sa pasilyo. Ang boses niya ay inaantok at iritable. Where are you? Ang ingay ng anak mo kanina. Hindi ako makatulog. Pinatahan ko na gamit yung formula. Lumingon si Leon sa pinto. Nandito ako. May nagbukas ng laptop ko. Huh? Baka ikaw lang kanina. Lasing ka na, love. Let's go back to sleep. Tumingin ulit si Leon sa laptop. Tapos sa pinto. Tapos sa paligid ng kwarto. Ang mga mata niya ay dumaan sa kurtinang pinagtataguan ko. Sa loob ng 1 segundo, akala ko ay nakita niya ang dulo ng paa ko. Pero ang alak at antok ay kumampi sa akin. Isinara niya ang laptop ng padabog. Baka nga, sabi niya. Damn machinery. Lumabas siya at pinatay ang ilaw. Naghintay ako ng 10 minuto bago ako gumalaw. Nanghihina ang mga tuhod ko nang lumabas ako sa kurtina. Yakap-yakap ko ang flash drive na parang ginto. Nakuha ko na ang alas. Alam ko na ang plano nila. Linggo. May 2 araw pa ako para baguhin ang tadhana. Hindi ako sasakay sa eroplanong papuntang Batanes. Ang sasakyan ko ay ang jeep ng kalayaan at isasama ko ang anak ko. Bumalik ako sa aking kwarto at itinago ang flash drive sa loob ng hem o tahi ng aking nightgown. Tinahi ko ito gamit ang sinulid na hinugot ko sa kumot at karayom na nakuha ko sa sewing kit sa banyo. Ngayon, ang ebidensya ay literal na nakadikit na sa balat ko. Humiga ako at tumitig sa kisame. Ang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Humanda kayo, bulong ko sa hangin. Dahil sa linggo, hindi ako ang mawawala. Kayo ang maglalaho. Sabado. 1 araw bago ang binyag ni Aurel. 1 araw bago ang aking paglalaho. Nagising ako sa ingay ng paghahanda. Ang buong mansyon ay amoy orkidya at mamahaling pagkain. Ang mga caterer ay labas-masok, nagdadala ng mga pilak na kubyertos at kristal na baso.
Ang grand staircase ay binabalutan ng puting bulaklak at asul na ribbon. Para sa mundo, ito ay isang masayang pagdiriwang para sa tagapagmana ng mga barameda. Pero para sa akin, para itong isang marangyang burol. Ang burol ng aking pagiging ina. Pinayagan nila akong lumabas ng kwarto dahil magulo ang bahay at kailangan nilang linisin ang guest room para sa mga bisita bukas. Pero mahigpit ang bilin ni Doña Maricel sa mga gwardya. Huwag siyang papalabasin ng gate. Huwag siyang hahayaang makalapit sa mga bisita. Umupo ako sa isang sulok ng hagdanan. Yakap ang aking tuhod, nagpapanggap na nagbibilang ng mga tiles. Mula dito, tanaw ko ang buong sala. Nakita ko si Sable. Nakasuot siya ng pastel blue dress, parang isang anghel. Karga-karga niya si Aurel habang nakikipag-usap sa event coordinator. Pero may mali. Bilang isang ina, ramdam ko ang init ng katawan ng anak ko kahit nasa malayo ako. Ang mukha ni Aurel ay sobrang pula. Ang mga mata niya ay mapungay at may muta. Hindi siya umiiyak, pero hindi rin siya gumagalaw. Nakasandal lang ang ulo niya sa balikat ni Sable, tila ba walang lakas. "Doc Sable?" sabi ng coordinator. Ang cute-cute naman ni Baby Aurel, pero parang antok na antok. Tumawa si Sable, isang tawang puno ng kaplastikan. "Oo nga masyadong excited siguro. Binigyan ko na siya ng gatas para makapag-ipon ng lakas para bukas." Napakuyom ako ng kamao. Gatas? Ang gatas na may pampatulog? May sakit ang anak ko. Nilalagnat siya. Kitang-kita ko sa pamamawis ng noo niya. Pero sa halip na gamutin, pinatulog lang siya ni Sable para hindi siya maging istorbo sa photoshoot. Gusto kong sumugod. Gusto kong agawin ang anak ko at dalhin sa ospital. Pero nakita ko si Leon na nakatayo sa may pinto, kausap ang head of security. Nakatingin sila sa akin. "Kalma, Thea." Bulong ko sa sarili ko. Kapag nagwala ka ngayon, ituturok nila sa iyo ang sedative. Mawawala ang tsansa mong iligtas siya. Dumating ang gabi. Lumakas ang hangin sa labas. May bagyong paparating. Signal number 3 daw ayon sa balita. Ang mga bintana ay nagsisimulang kumalampag dahil sa lakas ng ulan. Pero sa loob ng mansyon, tuloy ang kasiyahan. Nagkaroon ng pre-baptism dinner para sa mga ninong at ninang na VIP, mga politiko, business partners, at syempre, si Dr. Pelagio, ang doktor na pipirma sa aking death sentence. Pinagsuot nila ako ng maayos na damit at pinaupo sa dulo ng mesa malayo sa mga bisita, pero sapat para makita nila na inaalagaan pa rin ako ng pamilya. Ito si Calathea, pakilala ni Doña Maricel sa isang senador. Sabay turo sa akin na parang ako ay isang exhibit sa zoo. "Pasensya na kayo. Postpartum psychosis. Hindi siya makausap ng matino." Ngumiti lang ako ng blangko at nilaro ang pagkain sa plato ko. Pero ang mga tainga ko ay nakatuon sa usapan sa kabilang dulo ng mesa, kung saan nagbubulungan sina Leon, Sable at Dr. Pelagio. Dahil sa lakas ng ulan at ingay ng kubyertos, kinailangan nilang lakasan ng bahagya ang boses nila. At dahil sanay na silang isipin na wala ako sa sarili, hindi sila naging maingat. "Handa na ang van bukas ng 5:00 ng umaga," sabi ni Dr. Pelagio habang humihiris ng steak. "Bago pa magising ang mga bisita, mailalabas na natin siya. Ang chopper ay maghihintay sa hangar sa Clark. Diretso na yon sa Batanes." "Sigurado ba tayong secure ang facility dun?" tanong ni Leon. "Don't worry," sagot ni Pelagio. "Walang signal dun, walang labasan. Once she's admitted, she ceases to exist legally. Ang diagnosis ay permanent violent tendencies. Habang buhay siyang nakakulong." Napahinto ako sa pagnguya. Ang lasa ng roast beef ay naging lasang abo. 5:00 ng umaga. Bukas. Tumingin ako sa orasan sa dingding. 8:00 na ng gabi. May 9 na oras na lang ako. Tumingin ako kay Iza na nakatayo sa gilid, nakauniforme, naghihintay ng utos. Nagtama ang aming paningin. Dahan-dahan kong inabot ang baso ng tubig.
Sinadya kong itabig ito nang hindi sinasadya papunta sa direksyon ni Iza nang dumaan siya para magligpit ng plato. Nabasa ang uniforme niya. Nako, sorry po ma'am, sabi ni Iza. Pero alam kong nakuha niya ang mensahe. Lumapit siya para punasan ang mesa. Habang nakayuko siya sa tapat ko, bumulong ako ng mabilis. Halos hindi gumagalaw ang bibig ko. Mamayang alauna, sa likod ng kusina, sasabay tayo sa bagyo. Bahagyang tumango si Iza bago tumayo. Okay lang po ma'am, magpapalit lang ako. Ang plano ay simple pero delikado. Ang bagyo ang magiging takip namin. Ang ingay ng ulan at hangin ang tatabon sa ingay ng aming pagtakas. At ang kawalan ng kuryente na madalas mangyari sa village kapag may bagyo, ang papatay sa mga CCTV. Natapos ang hapunan. Iniakyat na si Orel sa nursery. Inescort naman ako pabalik sa guest room. Matulog ka na ng mahimbing, Thea, sabi ni Leon bago isara ang pinto. Dahil bukas, magsisimula na ang bagong buhay namin. Oo, Leon, isip ko. Bagong buhay. Pero hindi ang buhay na inaasahan mo. Nang marinig ko ang click ng seradura, hindi ako nahiga. Agad akong kumilos. Hinubad ko ang nightgown at nagsuot ng leggings at t-shirt na itinago ko sa ilalim ng kutsyon kanina. Sinuot ko ang rubber shoes na ninakaw ko sa laundry area. Kinuha ko ang flash drive na nakatahi sa laylayan ng damit ko at sinigurong nandoon pa ito. Sumilip ako sa bintana. Ang labas ay parang impyerno. Kumikidlat. Humahampas ang mga puno. Ang ulan ay parang mga bala na tumatama sa bubong. Takot ako. Sobrang takot ako. Paano kung magkasakit lalo si Oral sa ulan? Paano kung mahuli kami? Pero mas nakakatakot ang manatili dito. Dito, siguradong kamatayan ang naghihintay sa kaluluwa ko. Sa labas, kahit may bagyo, may pag-asa. Biglang namatay ang ilaw. Brownout. Nabalot ng dilim ang buong mansyon. Ito na. Ito na ang hudyat ng langit. Binuksan ko ang aking palad. Hawak ko ang isang hairpin na nakuha ko sa vanity table ni Sable kanina. Ilang gabi ko nang pinapanood sa YouTube kung paano buksan ang lumang seradura ng guest room na ito. Isinuksok ko ang hairpin. Pinihit. Click. Bumukas ang pinto. Lumabas ako sa madilim na pasilyo. Ang tunog ng kulog ay dumagundong, kasabay ng tibok ng puso ko. Ang baliw ay nakawala na sa kanyang hawla, at ngayon, susunduin na niya ang kanyang anak. Ang dilim ay hindi ko kalaban ngayong gabi. Ito ang aking balabal. Gumapang ako sa pasilyo, sinasabayan ang ritmo ng kulog para itago ang tunog ng aking mga yapak. Ang buong mansyon ay walang kuryente. Tanging ang matatalim na kidlat ang nagbibigay ng panandaliang liwanag na nagmumukhang mga strobe lights sa isang horror movie. Bago ako pumunta sa anak ko, kailangan ko munang lumikha ng gulo. Kailangan ko ng distraction. Dumiretso ako sa kusina. Walang tao. Ang mga katulong ay nasa quarters nila sa likod, nagpapatila ng ulan. Kumuha ako ng posporo. Binuksan ko ang gas stove pero hindi ko sinindihan agad. Hinayaan kong sumingaw ang gas ng ilang segundo. Amoy na amoy ko ang LPG. Kumuha ako ng isang kitchen towel. Sinindihan ito at inihagis sa basurahan na puno ng mga paper napkin. Agad na lumaki ang apoy. Hindi ito sapat para sunugin ang buong bahay, pero sapat na para paandarin ang smoke detectors at lumikha ng panik. Tumakbo ako palabas ng kusina bago pa kumalat ang usok. Ngayon, diretso sa nursery room. Habang paakyat ako ng hagdan, narinig ko ang pagsisimula ng kaguluhan. Ang fire alarm ay tumunog, isang matining at walang humpay na hudyat na gumising sa buong kabahayan. Narinig ko ang sigaw ni Doña Maricel mula sa master's bedroom. Narinig ko ang mga yabag ng mga guards na tumatakbo papunta sa kusina. Good. Maging abala kayo. Binuksan ko ang pinto ng nursery room. Nandoon si Sable. May hawak siyang flashlight ng cellphone na tataranta. Hindi siya nakatingin kay Orel. Nakatingin siya sa pinto. Nag-aalala sa sarili niya dahil sa tunog ng alarm. Anong nangyayari? Bakit may sunog?
Sigaw niya sa kawalan. Nang makita niya ako sa pintuan, nanlaki ang mga mata niya. Basang-basa ako ng pawis, magulo ang buhok, at ang tingin ko sa kanya ay hindi na tingin ng isang baliw. Tingin ito ng isang inang handang pumatay. Tithea, paano ka nakalabas? Nauutal niyang tanong. Itinutok niya ang flashlight sa mukha ko. Hindi ako sumagot. Sumugod ako. Wala nang acting. Wala nang pagpapanggap. Buong lakas kong tinulak si Sable. Hindi siya nakahanda. Naka-heels pa rin siya kaya madali siyang nawalan ng balanse. Tumilapon siya at tumama ang kanyang likod sa changing table. Bumagsak sa sahig ang mga pulbos at lotion. Napadaing siya sa sakit at nabitawan ang kanyang cellphone. Hindi ko na siya tiningnan. Dumiretso ako sa crib. Kinuha ko si Aurel. Ang init niya. Sobrang init niya. Para akong humawak ng bagong saing na kanin. Ang paghinga niya ay mabilis at mababaw. Shhh! Nandito na si Mommy. Bulong ko. Habang mabilis na ibinabalot siya sa isang makapal na kumot. Kinuha ko rin ang diaper bag na nakahanda sa gilid na alam kong inihanda ni Giza kanina. Leon, tulong. Nakawala ang baliw. Sigaw ni Sable habang pilit na tumatayo. Hinawakan niya ang paa ko. Tiningnan ko siya. Sa huling pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Buong puwersa kong sinipa ang kamay niya palayo sa binti ko. Hindi ako baliw. Madiin kong sabi sa kanya. Ako ang karma mo. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Yakap-yakap ang anak ko. Ang usok ay nagsisimula ng umakyat sa hagdanan. Ang mga tao ay nagkakagulo sa ibaba. Sunog! May sunog sa kusina! Sigaw ng mga katulong. Sa halip na dumaan sa grand staircase, dumaan ako sa service stairs, ang makipot na hagdanan na dinadaanan ng mga katulong. Ang hagdanang madalas kong linisin noong mabuting asawa pa ako. Kabisado ko ang bawat hakbang dito, kahit madilim. Pagdating ko sa service door sa likod, nandoon si Iza. Basang-basa siya ng ulan, nakasuot ng hoodie. Ma'am, bilis! Nasa delivery gate na si Mang Doro. Sigaw ni Iza. Binuksan niya ang pinto. Ang hangin ay parang sampal sa mukha ko. Ang ulan ay hindi lang pumapatak, para itong mga karayom na tumutusok sa balat. Napakalakas ng bagyo. Halos liparin kami. Mas hinigpitan ko ang yakap kay Aurel. Tinatakpan ng mukha niya gamit ang aking katawan. Takbo! Sigaw ko. Tumakbo kami sa gitna ng unos. Ang putik ay humihila sa aming mga sapatos. Ang mga sanga ng puno ay humahampas. Tanaw ko na ang delivery gate. Nandoon ang lumang L300 van ni Mang Doro. Nakabukas ang makina. Ang headlights ay nakatutok sa amin. Malapit na. Konti na lang. Biglang may sumigaw sa likuran namin. Isang boses na nangingibabaw kahit sa ingay ng kulog. Tia! Tumigil ka! Lumingon ako saglit. Si Leon. Nakatayo siya sa veranda sa likod ng bahay. May hawak siyang baril. Ang mukha niya ay puno ng galit. Sa tabi niya, si Doña Maricel ay nakadungaw din. Sumisigaw sa mga guards. Barilin niyo. Huwag niyong hayaang makuha niya ang apo ko. Utos ni Doña Maricel. Isang putok ng barilang umalingaw-ngaw. Hindi ko alam kung saan tumama ang bala. Hindi ko na inalam. Ang takot ay naging gasolina sa aking mga binti. Sakay! Dali! Sigaw ni Mang Doro habang binubuksan ang sliding door ng van. Tinulak ko si Iza papasok. Tapos sumampa ako kasama si Aurel. Isasara na sana ni Iza ang pinto nang makita kong tumatakbo ang head of security palapit sa amin. Ilang metro na lang ang layo niya. Manong! Andyan na sila! Harurot na! Sigaw ko. Tinapakan ni Mang Doro ang silinyador. Pero lumana ang van. Umubo ang makina. Huwag ngayon. Parang awam mo na. Huwag ngayon. Ang guard ay nasa tapat na ng pinto. Inaabot na niya ang handle. Doro! Tili ko. Sa isang milagro, kumagat ang makina. Umungol ito ng malakas at biglang umarangkada ang sasakyan.
Dahil sa biglaang bilis, nadulas ang kamay ng guard sa pinto at sumubsob siya sa putikan. Humarurot kami palabas ng delivery gate, sinagasan ang mga trash bins na humarang sa daan. Sa loob ng van, habol-habol namin ang aming hininga. Ang tunog ng ulan sa bubong ng sasakyan ay parang mga bato. Madilim, masikip, at amoy luma ang sasakyan, pero para sa akin, ito ang pinakamagandang lugar sa mundo. Tiningnan ko si Aurel. Umiiyak siya ng mahina, pero ligtas siya. Nasa bisig ko siya. Tumingin ako sa likod, sa bintana ng van. Ang mansyon ng mga Barameda ay unti-unting lumiliit. Nilalamon ng dilim at ulan. Ang gintong kulungan ay wala na. Ayos lang ba kayo, ma'am? Tanong ni Mang Doro. Nanginginig ang boses habang mahigpit ang hawak sa manibela. Huminga ako ng malalim. Ang unang malalim na paghinga ko sa loob ng 1 linggo. Ayos lang kami, Tay Doro. Sagot ko. Wala nang Ma'am Thea. Thea na lang. Dahil hindi na ako babalik sa kanila kahit kailan. Pero alam kong hindi pa tapos ang laban. Nakatakas kami sa bahay, pero hindi pa kami nakakatakas sa impluwensya nila. Ang mga Barameda ay hindi titigil hanggat hindi ako nakikita sa kulungan o sa hukay. Hinawakan ko ang laylayan ng aking damit kung saan nakatahi ang flash drive. Magkita tayo sa Korte Leon, isip-isip ko. Dahil sa susunod na maghaharap tayo, hindi na ako ang tatakbo. Ang van ni Mang Doro ay huminto sa isang eskinita sa Tondo na halos hindi kayang pasukin ng sasakyan. Ang amoy ng lugar ay halo-halong dagat, basura at pritong isda. Ang ingay ng bagyo ay napalitan ng ingay ng mga tricycle at nag-aaway na kapitbahay. Ito ang mundo na malayo sa marmol na sahig at mga chandelier ng mga Barameda. Ito ang totoong mundo. Dito po muna kayo, sabi ni Mang Doro, habang inaalalayan kami papasok sa isang maliit na apartment sa 2nd palapag ng isang lumang gusali. Kamag-anak ko po ang may-ari. Hindi po sila magtatanong. Ang apartment ay maliit. May 1 kwarto, 1 banyo, at 1 sala na nagsisilbi na ring kusina. Ang pintura sa pader ay natutuklap na at ang sahig na kahoy ay lumalangit-ngit sa bawat hakbang. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng 1 linggo, naramdaman kong ligtas ako. Agad naming inasikaso si Aurel. Mataas ang lagnat niya. Ginamit ni Iza ang kanyang kaalaman bilang nurse para punasan siya ng maligamgam na tubig at painumin ng gamot na dala niya sa diaper bag. Kailangan niya ng doktor, Thea, sabi ni Iza, puno ng pag-aalala. Pero kung dadalhin natin siya sa ospital, mahahanap tayo agad. Alam ko, sagot ko, habang hinahaplos ang nag-aapoy na noon ng aking anak. Gagaling siya. Kailangan niyang gumaling. Kinabukasan, dumating si Attorney Lien Siguion. Hindi siya mukhang abogado mula sa TV. Nakasuot lang siya ng maong at simpleng blusa. Walang makeup, pero ang mga mata niya ay matalas at puno ng determinasyon. Pagkakita niya sa akin, hindi niya ako kinamayan. Niyakap niya ako ng mahigpit. Akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo, gaga ka. Bulong niya, pero ramdam ko ang pag-aalala sa boses niya. Salamat, Lien. Salamat sa lahat. Umupo kami sa sahig, sa ibabaw ng banig, habang mahimbing na natutulog si Aurel sa tabi namin. Inilabas ko ang flash drive mula sa tahi ng damit ko. Ito'y sabi ko. Laman yan ang buong kasinungalingan nila. Isinaksak ni Lien ang drive sa kanyang laptop. Habang tinitignan niya ang mga files, ang kalmado niyang mukha ay dahan-dahang nag-iiba. Mula sa pagiging seryoso, naging galit ito, hanggang sa naging isang malamig at nakakakilabot na ngiti. Thea, sabi niya, hindi inaalis ang tingin sa screen. This isn't just a smoking gun. This is a nuclear bomb. Falsified medical records, offshore bank accounts, tax evasion. Hindi lang annulment at custody ang laban na ito. This is a criminal case. Pwede natin silang ipakulong lahat.
Napahinga ako ng maluwag. May pag-asa, pero hindi ganoon kadali ang lahat. Kinagabihan, habang nagluluto ako ng lugaw para sa amin, sa isang lumang charcoal stove, nakabukas ang maliit na TV sa sala. Biglang lumitaw ang mukha ni Leon sa screen. Nakasuit siya, ang buhok niya ay maayos, at ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Nasa isang press conference siya. I am begging my wife, Calathea Alcaraz Barameda. Sabi niya, nanginginig pa ang boses. Thea, please come home. We are so worried about you and our son, Orel. Your postpartum psychosis is getting worse. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. We just want to help you get better. Sa tabi niya, si Sable ay umiiyak. Hawak ang litrato ni Orel. Please, Thea, sabi niya sa mga kamera. Isipin mo ang kapakanan ng anak mo. He needs his family. He needs proper medical care. Halos mabitawan ko ang sandok. Hindi lang nila ako hinahanap. Sinasalaulan nila ang pangalan ko sa buong bansa. Ginagawa nila akong isang baliw na kidnapper sa mata ng publiko. Pinatay ni Lien ang TV. Huwag kang maniwala sa kanila. Propaganda yan. Pinapalabas nilang sila ang biktima. Pero alam kong epektibo ang ginagawa nila. Ang mga Barameda ay makapangyarihan. Sila ang may pera. Sila ang may koneksyon. At ako? Isa lang akong babaeng tumakas na walang kahit isang kusing. Lumipas ang 2 araw. Unti-unti nang bumababa ang lagnat ni Orel. Sa maliit na apartment na yon, natagpuan ko ang isang uri ng kaligayahan na hindi ko naramdaman sa mansyon. Ang amoy ng sinigang na niluluto ni Iza. Ang tunog ng tawa ni Orel habang nilalaro ko ang pag-asa na binibigay ni Lien. Sapat na iyon. Isang hapon, habang nagpapatulog ako kay Orel, may kumatok sa pinto. Isang matandang babae, kapitbahay namin. Ineng, sabi niya kay Aiza. May nagtatanong tungkol sa inyo sa baba. Lalaking naka-leather jacket. Kanina pa pabalik-balik, mukhang hindi taga rito. Nagkatinginan kami ni Lien. Ang dugo ko ay biglang nanlamig. Nahanap na nila kami. Mag-empake na kayo, bilis. Utos ni Lien. Kailangan nating umalis dito ngayon na. Pero huli na ang lahat. Bago pa man kami makakilos, narinig namin ang malalakas na yabag ng sapatos na paakyat sa hagdanan. Ang sunod na tunog ay parang pagsabog. Ang pinto ay sinipa ng buong lakas. Bumukas ito at tumama sa pader. Bumulaga sa amin ang mga pulis. Nakasuot sila ng bulletproof vests. May dalang mahahabang baril na nakatutok sa amin. Pulis! Dapa. Sigaw ng isa. Niyakap ko si Orel ng mahigpit. Wag! May bata. May bata dito. Sigaw ko. Umiiyak. Pinaghiwalay nila ako sa anak ko. Hinila nila si Orel mula sa aking mga bisig. Sumisigaw siya, nagpupumiglas. Tinatawag ang pangalan ko. Mama, mama. Anak. Orel ko. Pinusasan nila ang aking mga kamay sa likod. Ang lamig ng bakal ay parang kumagat sa aking pulso. Pinaluhod nila ako sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko siya. Nakatayo siya sa likod ng mga pulis, sa may pintuan. Nakasuot ng mamahaling suit, ang buhok ay makintab, at ang sapatos ay walang bahid ng putik. Si Leon. Tumingin siya sa akin. Hindi galit, hindi awa. Ngumiti siya. Isang ngangiting puno ng tagumpay. Sabi ko naman sa'yo, Thea. Sabi niya, sapat lang para marinig ko. Baliw ka. At ang mga baliw, sa mental hospital ang lugar, hindi sa tabi ng anak ko. Ang korte ay parang isang malaking refrigerator. Malamig, tahimik at amoy luma. Nakaupo ako sa defendant's chair, suot ang kulay orange na damit ng preso. Ang mga kamay ko ay nasa ibabaw ng aking hita. Nakikita ko pa rin ang mga marka ng posas sa aking pulso. Sa kabilang panig, ang pamilya Barameda ay parang mga Diyos at Diyosa na bumaba mula sa langit. Si Doña Maricel ay nakasuot ng eleganteng Filipiniana dress. May pamaypay na garing. Si Leon ay nasa tabi niya.
mukhang isang ulirang ama na puno ng hinagpis, at si Sable, na kaputing bestida, tila isang birhen na walang kasalanan. Puno ang silid ng mga reporter. Ang mga kamera ay nakatutok sa akin. Hinihintay ang bawat galaw ko. Sa mata nila, ako na ang kontrabida. Ako ang baliw na asawang nagkidnap ng sariling anak. Unang nagsalita ang abogado ng mga Barameda. Iprinenta niya ang mga ebidensya. Isang litrato ng nasunog na basurahan sa kusina. Ang testimonya ng mga guards na nakakita sa aking pagtakas. At ang pinakamatibay nilang alas, si Dr. Pelagio. Tumayo si Dr. Pelagio sa witness stand. Sa ilalim ng panunumpa, sinabi niya sa hukom na ako ay may malalang kaso ng paranoid schizophrenia with violent tendencies. Your Honor, sabi niya, puno ng pekeng awa. Mrs. Barameda is a danger not only to herself, but most especially to her infant son. We had to restrain her for her own good. Napayuko ako, hindi dahil sa hiya, kundi para itago ang nangiti ng pangungutya sa aking labi. Nang si Attorney Lien na ang tumayo, ang buong korte ay tumahimik. Dr. Pelagio, simula ni Lien, kalmado ang boses. Is it not true that you are also a board member of the Barameda General Hospital and that you receive a 6-figure consultancy fee from their family corporation annually? Namutla si Dr. Pelagio. That is irrelevant. Is it irrelevant, Doctor? Giit ni Lien. Or is it a clear case of conflict of interest? You diagnosed your own boss's daughter-in-law. Hindi ba't labag iyan sa medical ethics? Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa korte. Ang unang lamat sa perpektong imahe ng mga Barameda. Pagkatapos noon, tinawag ni Lien ang kanyang surprise witness. The prosecution calls Nurse Izara Montalban to the stand. Nanlaki ang mga mata ni Sable. Halos malaglag ang panga ni Leon. Umupo si Iza sa witness stand. Nanginginig pero determinado. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagpapalit ng gamot. Ang pagtatangkang pagturok ni Sable ng lason. Ang mga narinig niyang usapan tungkol sa pagpapatapon sa akin sa Batanes. Hindi baliw si Thea, sabi ni Iza, tumutulo ang luha. Biktima siya. Ngayon, ako na ang tinawag. Dahan-dahan akong tumayo at lumakad papunta sa gitna. Bawat hakbang ay mabigat. Pero habang naglalakad ako, hindi na ako ang babaeng bilanggo. Ako si Calathea. Ako ay isang ina. Mrs. Barameda, tanong ni Lien, maari mo bang isalaysay sa korte ang nangyari sa gabi ng iyong pagtakas? Hindi ako sumigaw. Hindi ako humagulgol. Tumingin ako ng diretso sa hukom, tapos kay Leon, tapos kay Sable. Hindi po ako tumakas, Your Honor. Simula ko. Malinaw at matatag ang boses. Iniligtas ko po ang aking anak. Ikinuwento ko ang lahat. Ang pagpapanggap ko, ang pagnanakaw ng ebidensya, ang lagnat ni Orel na binaliwala ni Sable. Nang dumating ako sa puntong nakita ko ang anak kong umiiyak, habang si Sable ay nagsa-cellphone lang, bumigay ang boses ko. Sabi nila, baliw daw ako. Sabi ko, habang pinupunasan ang luhang hindi ko na napigilan. Maaring mahina ang aking katawan pagkatapos kong manganak. Maaring sugatan ang aking puso dahil sa kanilang pagtataksil. Pero ang pagmamahal ng isang ina, Your Honor, ay hindi kailanman isang sakit. Narinig ko ang mga hikbi mula sa mga babae sa audience. Objection, Your Honor. She is being emotional. Sigaw ng abogado ng mga Barameda. Noted, sabi ng hukom. Tumingin siya sa akin. Do you have any proof to back up your claims, Mrs. Barameda? Ngumiti si Lien. As a matter of fact, we do, Your Honor. Ito na ang pagkakataon. Ipinresinta ni Lien ang laman ng flash drive. Isa-isa niyang ipinakita sa malaking screen ng korte ang lahat. Ang mga bank records na nagpapatunay na milyon-milyon ang inililipat mula sa charity fund papunta sa personal account ni Sable.
ang scanned referral letter ni Dr. Pelagio para sa Batanes Mental Facility, ang admission date, ang araw pagkatapos ng binyag, at ang huli, ang pieza de resistencia. Your Honor, we would like to present an audio recording. This was taken from the dashboard camera of Mr. Doro's delivery van, which was parked near the Barameda's main house on the night of the escape. It accidentally recorded a phone call made by Mr. Leon Barameda. Pinindot ni Lien ang play. Umalingaw-ngaw sa buong korte ang boses ni Leon. Malinaw na malinaw. Severino, listen to me. Nakatakas siya. Oo, kasama ang bata. Hindi pwede. Kailangan natin siyang mahanap bago pa siya magsalita. Kapag nakuha natin siya, itutuloy natin ang plano. Ipapakulong natin siya sa Batanes hanggang sa makalimutan niya ang sarili niyang pangalan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa korte. Lahat ng mata ay napunta kay Leon. Ang kulay ng mukha niya ay parang papel. Si Doña Maricel ay napahawak sa kanyang dibdib, hindi makahinga. Si Sable ay nakatingin sa sahig, nanginginig. Tapos na ang laro. Ang hukom, isang matandang babae na kilala sa pagiging istrikto, ay dahan-dahang inalis ang kanyang salamin. Tumingin siya sa pamilya Barameda, hindi bilang mga akusado sa isang custody case, kundi bilang mga kriminal. This is no longer a hearing for child custody. Sabi ng hukom, ang boses niya ay malamig at puno ng awtoridad. This has now become a criminal investigation for attempted murder, falsification of medical documents, and large-scale fraud. Tumayo siya. I am ordering the immediate arrest of Dr. Sable Ilagan, Dr. Alfonso Pelagio, and Mr. Leon Barameda. Boom! Ang lagapak ng gabel ng hukom ay parang putok ng baril sa loob ng silid. Nagsigawan ang mga reporter, naglabasan ang mga pulis. Nakita ko ang hindi makapaniwalang itsura sa mukha ni Leon habang papalapit sa kanya ang mga pulis. Nakita ko kung paano siya nagpumiglas. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Sable. At narinig ko ang tunog na matagal ko nang hinihintay. Ang malamig na kalansing ng posas habang isinasara ito sa mga kamay ni Leon. Ang parehong tunog na narinig ko noong dinakip nila ako. Tumingin siya sa akin, puno ng galit at pagkamuhi. Pero hindi ako natakot. Tiningnan ko lang siya pabalik. At sa unang pagkakataon, ako ang may hawak ng kapangyarihan. Hindi ako ngumiti, hindi ako tumawa. Tumulo lang ang luha ko, luha ng kalayaan. Sabi nila, kapag bumagsak ang isang higante, dumadagundong ang lupa. Pero sa kaso ng pamilya Barameda, ang pagbagsak nila ay hindi isang pagsabog, kundi isang mabilis at walang awang pagguho tulad ng isang kastilyong buhangin na tinangay ng dambuhalang alon. Matapos ang utos ng hukom, nagkagulo ang buong bansa. Kinabukasan, inilabas ni Ramil Quinto, ang matapang na mamamahayag at kaibigan ni Attorney Lien, ang kanyang investigative report sa lahat ng major dyaryo at news sites. Ang pamagat, ang pagnanakaw sa puso ng kawanggawa, ang lihim ng Barameda Foundation. Isa-isang inilatag ni Ramil ang ebidensya, ang mga ghost projects, ang mga sirang kagamitan sa ospital na binili sa presyong ginto. At ang pinakamasakit sa lahat, ang video kung saan pinapabayaan ni Dr. Sable ang isang sanggol na may sakit para lang mag-cellphone. Galit ang publiko. Bumagsak ang stocks ng kumpanya nila. Ang mga investors ay nag-withdraw. Ang mga bangko ay nag-freeze ng kanilang assets. Sa loob lamang ng 48 oras, ang pangalang Barameda, na dating kasing kahulugan ng yaman at kapangyarihan, ngayon ay kasing kahulugan na ng kasakiman at kahihiyan. Nanonood ako ng balita sa maliit na TV sa opisina ni Lien nang ipakita ang live footage ng pag-raid sa mansyon. Nakita ko si Doña Maricel. Hindi na siya ang matapobreng donya na may hawak na pamaypay. Nakasuot siya ng house dress, magulo ang buhok, at hinihila ng mga pulis palabas ng gate habang pilit niyang pinoprotektahan ang kanyang mga alahas na kinukumpiska
ng mga awtoridad. "Bitawan niyo ako! Hindi niyo ba ako kilala?" Sigaw niya, pero ang boses niya ay basag na. Wala nang nakikinig. Wala nang natatakot. Bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib at bumagsak sa semento. Nagkagulo ang mga medic. "Mild stroke," sabi ng reporter. Isinugod siya sa ospital, hindi sa Barrameda General Hospital na pag-aari nila, kundi sa isang pampublikong ospital dahil frozen na ang lahat ng kanilang accounts. Ang babaeng ayaw madikitan ng dumi ng mahihirap ay ngayon nakahiga sa isang charity ward. Pagkatapos noon, pinuntahan ko si Leon. Kailangan ko siyang makita sa huling pagkakataon. Hindi para mang-asar, kundi para tuluyan ng putulin ang tali na nag-uugnay sa amin. Nasa detention center siya ng NBI. Malayo ito sa air-conditioned na kwarto niya. Masikip, mainit at amoy pawis at ihi. Nang makita niya ako sa kabila ng rehas, tumayo agad siya. Ang gwapo at makisig na leon ay wala na. Ang nasa harap ko ay isang lalaking may itim sa ilalim ng mata, gusot ang damit, at mukhang desperado. "Tia!" tawag niya. Kumapit siya sa bakal na rehas. "Tia babe, tulungan mo ako. Kausapin mo ang judge. Sabihin mo nagka-misunderstanding lang tayo. Please Tia, para kay Aurel. Ayaw mong lumaki siyang may tatay na kriminal, di ba?" Tinitigan ko siya. Hinanap ko sa puso ko ang kahit katiting na pagmamahal o awa. Pero wala akong naramdaman kundi ang bigat ng pagpapalaya. "Para kay Aurel?" Ulit ko, mahinahon. "Leon, noong gabing nilalagnat ang anak mo, nasaan ka? Nandoon ka sa kwarto, kasama ang kabit mo, nagpapakasasa habang pinapatay niyo ako sa isip niyo." "Nagkamali ako. Patawarin mo ako." Lumuhod siya sa semento. "Biktima rin ako ni Sable. Ginayuma niya ako." Umiling ako. Hanggang sa huli, hindi niya kayang akuin ang sarili niyang kasalanan. Palaging may ibang sisisihin. "Hindi ka biktima, Leon," sabi ko. "Ikaw ang pumili. Pinili mo ang pera kaysa sa pamilya. Pinili mo ang image kaysa sa katotohanan. At ngayon, pinili ng tadhana ang lugar na nararapat para sa'yo." Tumalikod ako para umalis. "Tia, huwag mo akong iwan." "Tia!" sigaw niya. Ang boses niya ay puno ng takot. Takot ng isang batang elitista na hindi sanay sa hirap. Hindi ako lumingon. Ang tunog ng kanyang pagsusumamo ay unti-unting nawala habang naglalakad ako palabas ng kulungan, papunta sa liwanag ng araw. Tungkol naman kay Sable, ang karma niya ay dumating sa anyo ng kanyang propesyon. Ang Professional Regulation Commission o PRC ay agad na binawi ang kanyang lisensya bilang doktor. Hindi na siya makakagamot kahit kailan. Ang Philippine Medical Association ay itinakwil siya. Mula sa pagiging tinitingalang OBGYNE, siya ngayon ay nahaharap sa patong-patong na kaso ng attempted murder at medical malpractice. Balita ko, sa kulungan ng mga babae, hindi naging madali ang buhay niya. Galit ang mga kapwa niya bilanggo sa mga nang-aapi ng bata. Ang kanyang ganda at yaman ay walang silbi sa loob. Doon, siya ang outcast. Sa wakas, nakuha ko ang final court order. Sole custody. Ibinigay sa akin ang buong karapatan kay Aurel. Wala nang visitation rights para sa mga Barrameda hanggat hindi natatapos ang mga kaso at psychological evaluation nila. Paglabas ko ng Hall of Justice, sinalubong ako ng isang tanawin na nagpaiyak sa akin. Hindi lang si Attorney Lien, si Iza at si Mang Doro ang nandoon. May daan-daang kababaihan, mga nanay, mga single moms, mga biktima ng abuse. May hawak silang mga placard at bulaklak. "Salamat sa paglaban, Thea. Hindi ka baliw, isa kang bayani. Laban ng isang ina, laban nating lahat." Lumapit sa akin ang isang matandang babae at inabutan ako ng pumpon ng sampagita. "Salamat anak," sabi niya. Nangingilid ang luha. "Dahil sa tapang mo, nagkaroon ako ng lakas ng loob na iwan ang asawa kong sinasaktan ako.
Ipinakita mo sa amin na kaya naming manalo. Niyakap ko si Aurel na karga ni Iza. Hinalikan ko ang kanyang pisngi. Sa loob ng mahabang panahon, akala ko ay nakikipaglaban ako para lang sa sarili ko at sa anak ko. Hindi ko alam na ang bawat hakbang ko, ang bawat pagtanggi kong sumuko ay nagbubukas pala ng pinto para sa iba. Tumingala ako sa langit. Tapos na ang bagyo. Ang langit ay kulay asul, malinis at payapa. Ang imperyo ng kasamaan ay gumuho na. At sa mga guho nito, magtatayo ako ng isang bagong tahanan. Isang tahanan na hindi gawa sa ginto o marmol, kundi gawa sa katotohanan at pagmamahal. Huminga ako ng malalim. Amoy ko ang kalayaan. Tara na anak, bulong ko kay Aurel. Uwi na tayo. 3 taon na ang lumipas. Nakaupo ako sa isang puting silya sa tapat ng dalampasigan ng Iloilo. Ang hangin ay may kasamang alat ng dagat at amoy ng sariwang isda na inilalako sa malayo. Ang langit ay dahan-dahang nagbabago mula sa madilim na asul patungo sa malambot na kulay rosas at kahel. Ang ganda ng umaga, ang ganda ng buhay. Mama, look! Ang laki ng alimango! Napalingon ako sa bata na tumatakbo sa buhanginan. Si Aurel. 3 taon na siya ngayon. Matipuno, masayahin, at may mga matang nagniningning sa kuryosidad. Wala sa kanyang muka ang anumang bakas ng madilim na nakaraan sa mansyon ng mga Barameda. Para sa kanya, ang mundo ay isang malaking palaruan at ang kanyang mama ay ang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Huwag kang lalayo, Aurel! Sigaw ko habang nakangiti. Lumapit sa akin si Iza. Dala ang 2 baso ng fresh buko juice. Hindi na siya naka-uniforme ng nurse. Siya na ngayon ang administrator ng Bahay Calathea. Isang shelter na itinayo ko para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at domestic violence gamit ang pera na nakuha ko mula sa settlement at ang tulong ng mga donations. Nakapagpatayo kami ng lugar kung saan walang sino mang ina ang tatawaging baliw dahil lang sa kanilang kahinaan. Thea, tumawag si Attorney Lien, sabi ni Iza habang inaabot ang baso. Nanalo na naman tayo sa kaso ni Maricel, yung nanay na taga-Gimaras. Nakuha na niya ang custody ng mga anak niya. Napangiti ako. Mabuti naman. Wala nang masasaya pa sa balitang yan ngayong umaga. And speaking of saya, panunokso ni Iza, sabay nguso sa direksyon ng kalsada. Mukhang may bisita ka. Lumingon ako. Isang puting pickup truck ang huminto sa gilid ng dalampasigan. Bumaba ang isang lalaking naka-shorts at simpleng puting t-shirt. Si Dr. Soren Alonzo. Siya ang pediatrician ni Aurel dito sa Iloilo. Noong una ko siyang makilala, alam ko na nabasa niya ang kwento ko sa mga dyaryo. Pero hindi niya ako tiningnan ng may awa. Tiningnan niya ako ng may respeto. Sa loob ng 2 taon na pagiging magkaibigan namin, hindi siya nagmadali. Hindi niya sinubukang iligtas ako dahil alam niyang nailigtas ko na ang sarili ko. Nanatili lang siya sa tabi ko. Isang tahimik na suporta. Isang kaibigang marunong makinig. Soren! Tito Soren! Sigaw ni Aurel. Patakbong lumapit ang anak ko sa kanya. Binuhat ni Soren si Aurel at pinasan sa kanyang balikat. Kumusta, champion? Nakahuli ka ba ng alimango? Naglakad sila palapit sa akin. Good morning, Thea. Bati ni Soren. Ang kanyang boses ay parang musika, kalmado at payapa. Masyado yatang maaga ang writing session natin sa beach. Maaga kasi akong ginising ng inspiration ko. Sagot ko, sabay tingin kay Aurel. Kinuha ko ang aking laptop at isinara ito. Sa screen, makikita ang huling pangungusap ng isinusulat kong libro. Ina, hindi ka baliw. Ito na ang huling kabanata. Ang aking kwento ay hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagbangon. Minsan, naiisip ko pa rin ang mga Barameda. Balita ko, pumanaw na si Doña Maricel noong nakaraang taon sa loob ng nursing home. Si Leon naman ay nagsisilbi pa rin ng kanyang sentensya sa bilibid kasama si Dr. Pelagio.
Si Sable? Ayon kay Lian, nagtatrabaho siya ngayon sa laundry area ng kulungan. Ang mga kamay na dati ay puro alhas. Ngayon ay puno na ng paltos mula sa sabon at pagkusot. Pero ang mga alaala na yon ay parang mga lumang anino na lamang. Wala na silang kapangyarihan sa akin. Tia, tawag ni Soren. Nakatingin siya sa akin nang may malambot na ngiti. Are you okay? Huminga ako ng malalim. Nilanghap ang bango ng dagat. Tumingin ako sa pagsikat ng araw. Ang liwanag nito ay unti-unting lumalawak. Tinutunaw ang dilim ng gabi. Binabalot ang mundo ng bagong pag-asa. Oo, sagot ko. At sa unang pagkakataon, ramdam ko ang katotohanan sa bawat letra ng salitang iyon. Ayos na ako. Hinawakan ko ang kamay ni Oral sa isang panig at naramdaman ko ang magaan na pagtapik ni Soren sa aking balikat. Naglakad kami sa dalampasigan habang ang tubig ay humahalik sa aming mga paa. Ang mga bakas ng paa namin sa buhangin ay mabilis na binubura ng alon. Parang ang aking nakaraan, gaano man ito naging masakit, gaano man ito naging madilim, ang agos ng panahon at ang lakas ng aking pagmamahal ay unti-unti na itong nililinis. Hindi na ako ang babaeng umiiyak sa sahig ng mansyon. Hindi na ako ang babaeng tinawag nilang baliw. Ako si Calathea. Ako ay isang ina. At sa wakas, ako ay malaya. Habang ang araw ay tuluyang sumisikat sa Iloilo, alam ko na ito na ang simula ng aking totoong buhay. Isang buhay na punong-puno ng pag-asa, patawad, at higit sa lahat, kapayapaan.